Ngunit ano ang tugon ni Maria? Matapos sa kanyang pagkagulat sa balitang ito, mga kapatid, pakatandaan natin, buong puso niyang sinabi sa anghel, "Behold, I am the maid servant of the Lord." Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang lahat ng iyong sinabi. The response that Mary gave in this gospel reading, mga kapatid, is the same response. Ikaw at ako, dapat natin ibigay kapag ang plano natin ay binabago ng Diyos at inanayahan tayo ng Panginoon to make way for His plans for us. Mga kapatid, kapag dumating ang ganitong sandali sa ating buhay, nawa'y magkaroon rin tayo ng tapang, katulad ng kay Mama Mary, upang tayo rin ay makatugon ng oo sa Panginoon. Alam niyo po, may makikita tayong tatlong virtues sa tugon na ito ni Maria. Ito sumusunod. Ang una, humility o pagpapakumbaba. Ito ang virtue na tumutulong sa atin upang makita natin sino ang Diyos sa ating buhay. Bakit siya ang dapat masunod? At upang makita rin natin sino tayo talaga sa harapan ng Diyos. Alam niyo, may isang santo ang pangalan, si San Juan ng Avila, St. John of Avila. May napakaganda sa sinabi. Ang sabi niya, "Turn yourself around like a piece of clay, for that is who we really are. Then say to the Lord your God, Lord, I am but a clay, and you are the potter. Make of me what you will." Gawin mo sa akin ang nasasaan sa iyong kalooban. Ang Diyos ang magpapalayo at tayo'y parang putik lamang hawak ng kanyang mga kamay. Ngayon, ating tiyakin sa ating sarili na lahat ng mangyayari sa atin, kahit ang pagkabali-baliktad o pagkawasak ng ating mga personal na pangarap, sana lahat ito laging kasama sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ang magpapalayo na patuloy na humuhulma sa atin sa isang hugis na maaaring hindi natin matanto sa ngayon, ngunit may bubulgagrin sa tamang panahon. Nawa ay maging tulad tayo ni St. John of Avila at sabihin na may kabagbaang puso, "Lord, I am but a simple clay, and you are the potter. Make of me what you will." Ang pangalawa pong katangian na ating matagpuan sa tugon ni Mama Mary, ito yung pananalig, faith. Hindi lamang po kababaan loob, kundi yung pananalig na matinyas. Matapos natin mapagtanto kung sino nga ba tayo sa Diyos, realizing that our loving God is watching over His plans, His purposes for our life, we now come into the confidence of His workings through our circumstances to perfect His purposes in our life. Tulad ni Maria, sinisiguro sa atin ng Panginoon na hindi tayo dapat matakot. Ang takot kasi ay kalaban ng pananalig. Fear is the enemy of faith. Ninanakaw ang pag-asa. It takes away hope. May pag-asa, mga kapatid. Balik-balik ka rin man ang direksyon ng buhay natin. O yung mga pangarap natin mawasak man, may pag-asa. Bakit? Meron tayong Diyos.
na laging nakaabang sa atin. At ang Diyos na ito ang isang tunay na nakaalam kung anong maganda sa atin. At sa Diyos na ito, nothing is impossible. All things are possible if God is with us. Binigyan din ng Diyos si Maria ng paliwanag at direksyon. Kaya mga kapatid, sana, gaya ng hamon ng tema natin sa umagang ito, hayaan din natin maturuan tayo ng Diyos. Makinig sa kanyang mga instruction sa buhay. Let us be teachable. Let us be open to God. Ito ang ibig sabihin ng pananalig sa Kanya. We have to be open. We have to find time to stay at the foot of the Lord, receiving teachings and formations from Him. Kung nais nating lumago at lumalim sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Faith is believing according to the promises of God's Word. Kung hindi tayo mulat sa salita ng Diyos, paano natin malalaman ang mga pangako niya? Kaya nga sa ating parokya, napakadami po tayo mga programs ng ating mga renewal programs. Nariyan yung Christian Life Program, yung Catholic Life in the Spirit Seminar, Marriage Encounter, nariyan po yung mga Singles Encounter, nariyan po yung programa ng Damascus sa mga high school, nariyan po yung Antioch. Napakadaming programa po. May youth encounter pa yung ating youth ministry, mga kapatid. Allow the Lord to inform your faith. Palalimin at palawakin ang pananampalataya. Because as He inform our faith, our hope is strengthened to trust Him more and more in all our circumstances. Kaya si Mama Mary nakatubong. Kahit mahirap yung plano ng Diyos, kaya si Mama Mary nakapanghawak na may pananalig sa mga pangako at paanyaya ng Diyos. Dahil po, siya ay maalam sa salita ng Diyos. Ang pangalan